stars they went, the morning sun was there, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was slain in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. And forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Forever
Pasalamatan natin ang ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito dahil niloob mo, O Diyos, na kami ay narito upang magsama-sama, alalahanin, O Diyos, ang ginawa niyo para sa amin. Nais po namin magbalik ng papuri at pagsamba na maialay sa iyo lamang, O Diyos. Patuloy nawa na ikaw ang maging sentro ng aming gawain at ikaw ang patuloy na maitaas at mabigyan ng kapurihan. Marami pong salamat, O Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong araw na to, we celebrate the greatest victory in history. Ang ating Panginoong Jesus ay buhay at nagtagumpay mula sa kamatayan. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. The stone was rolled away to show us that death has been defeated once and for all. Sabi po sa Matthew 28:6, He is not here, He has risen, just as He said. And because He lives, meron po tayong pag-asa. Dahil siya'y buhay, ang ating mga kasalanan ay pinatawad. At ang sabi po sa 1 Corinthians 15:55-57, Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So sa umaga pong ito, tayo po ay umawit at ating pong purihin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. And let's sing, as we sing this song po, let's declare it with faith. Christ is risen, arise my soul. At ito po ang maging response ng bawat isa, ang ating pagsamba sa pag-asa, sa buhay na ating nakamtan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Let's celebrate our risen King. Rise, my soul, the Lord is risen. Come behold the empty grave. See the place where darkness laid him. Sing, for only hope remains. Hallelujah, praise forever. Death defeated and life restored. By that great immortal power, Christ is risen. Arise, my soul. Rest, my soul. Rest, my soul, the Lord is risen. Come and have your hope. Now the Father sees His children as He sings His sinless Son. Oh, the wonder, oh, the glory, that same favor is now my own. Shame behind me, grace before me, Christ is risen, arise, my soul. Peace, my soul, the Lord is risen. Come and have your hope renewed. Peace, my soul, the Lord is risen. Come and have your hope renewed. For this trial is brief and fleeting. Tears will turn to glory soon. Shout with joy and sound your triumph. Let the music of heaven roar. Let the boast of death be silent. Christ is risen. Rise, my soul. Rise, my soul, for I am risen, seated
'cause my life belongs to heaven. It shall hold its way no more. Onward, upward, toward the treasure, filled with courage and endless hope. For this truth is mine forever. Christ is risen, arise my soul. Onward, upward, toward the treasure, filled with courage and endless hope. For this truth is mine forever. Christ is risen, arise my soul. Christ is risen, arise my soul. Christ is risen, arise my soul. Let us declare that Jesus is alive. Death has indeed lost its victory. At kasama natin ang Panginoong Diyos, ngayon nagpapakailanman. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. Once more, let's sing hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. Let's sing, He's the Alpha and He's Omega. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's alive. He is alive. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Philippians 2:9-1. Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon, and let us declare the greatness of our God who is alive. Praise the Father, praise the Son, and praise the Holy Spirit. Let's sing hallelujah, for He reigns forever.
the Lamb. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Let's give praise for our Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb has conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not leave, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Let's praise our Father God. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Let's continue praising and glorifying our Lord God.
Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Holy, Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas sa papuri at pagsamba. Truly, you are worthy to be praised and to be glorified, Lord God. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. At kami po inyong nilinis at niligtas upang inyo po makasama, Panginoon, habang buhay. Maraming salamat po, Lord God, sa pagkakataon na to na amin po may babalik ang aming mga papuri at pagsamba sa inyo. Sa inyo pong papuri, sa inyong kaluwalhatian at kadakilaan. Ang lahat na ito ay inaalay namin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon at tayo po ay makakaupo na. Tayo po ay manalangin ng personal sa oras na ito at patuloy na pasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat po ng ginawa sa atin at patuloy na makita natin ang kabutihan ng Diyos para sa ating buhay. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, kami po muli nagbabalik ng papuri at pasasalamat. Salamat po sa buhay na kaloob niyo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa dugo ng aming Panginoong Yesus na ipinagkaloob niyo, Panginoon, para kami ay maligtas. Muli, O Diyos, kami po ay nagbabalik ng pasasalamat at papuri sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen and amen.
into the endless void, the wonder yet to be. And in the dark, your ageless voice spread out the galaxies. A sea of stars before your eyes, your glory filled the newborn skies. And you said, it is good, and the earth bears witness, it is finished. You looked into the crucible that burned with agony. You humbly chose the Father's will and climbed to Calvary. Your blood for all my sin poured out, your final breath that shook the ground. And you said, it is done, and your scars bear witness, it is finished. I look into the holy place, and through the open veil, I see my risen King of grace, who pleads my pardon still. My healing in your sacrifice, my name within your words inscribed. And you say, you are mine, and your love bears witness, it is finished. I look into eternity when sorrow seas have dried. I see the Lamb who died for me in beauty glorified. With open arms you'll bring me home to bow in worship at your throne. And you say, come and rest, as my heart bears witness, it is finished. And you say, come and rest, as my heart bears witness, it is finished. Tayo po'y tumayo para po sa pagbasa ng aklat ng salita ng Diyos. Buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 8. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya.
Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mari na po tayo makaupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng pagkabuhay at ang ilan ay parang mukhang Biyernes Santo pa din. O inaantok pa lang. Kanina, kinanta natin yung Hallelujah, Jesus is Alive. Ito ay old song. Ini-expect ko na lahat ay maririnig yung boses. Parang hindi masyado, hindi na alam. Masyado nung matatanda yung... Sino nakakaalam ng Hallelujah, Jesus is Alive? Parang lahat dapat alam yan, Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil ngayong umagang ito, I was expecting na maluwag ang kalsada at halos walang taong makikita papunta dito. Pero nagulat ako, maraming mga portions na merong mga nakapila at merong prosesyon at yung Roman Catholic Church ay maliwanag na maliwanag at preparing for the event. Right or wrong, rightly or wrongly, nakakamangha pa din na ngayong umagang ito ay napakarami ng tao ang nagdiriwang at inaalala ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen? Napakalaking comfort sa atin yon at napakalaking encouragement din sapagkat totoo na ang Panginoong Jesus ay talagang nabuhay sa mundong ito. Siya ay namatay at ipinako sa krus at namatay, nilibing at on the third day, talagang siya ay nabuhay. At yan ang pinakamalaking malaking pangyayari sa kasaysayan ng buong sanlibutan. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay patunay ng totoong identity ng Panginoon. Lahat ng claims ng Panginoon, lahat ng kanyang sinabi tungkol sa kanyang sarili, at lahat ng kanyang mga itinuro, kung hindi siya muling nabuhay, ay mapupunta sa wala lahat yon. Pero the mere fact that Jesus is risen, it confronts us kung anong gagawin mo dyan. Dahil kung meron mang hindi nananampalataya kay Kristo nung siya nabubuhay at nangangaral, at lalong-lalo nang sinasabi niyang, I am, claiming to be God, at pagkatapos ay muling nabuhay, then they are confronted by this truth. Ano to? Anong gagawin mo ngayon? So natural, wala kang choice kundi manampalataya or talagang panindigan ang unbelief ng isang tao. But the resurrection of the Lord Jesus Christ really challenges us at talagang wala tayong choice kundi paniwalaan ang sinabi ng Panginoon. Ang muling pagkabuhay, yung teaching about the resurrection of the Lord Jesus Christ is crucial sa pananampalataya natin. Ito ay maituturing na gospel essential sapagkat ang mabuting balita ay hindi maging mabuting balita kung patay ang Panginoon. Di ba? Anong mabuting balita sa mabuting balita kung ang tagapagligtas mismo natin ay hindi muling nabuhay? Ito ay salvation essential. Hindi natin maaaring hiwalay ang ating kaligtasan dito sa katuroang ito. Dahil kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesus, mangangahulugan lamang na wala talagang muling pagkabuhay. At kung walang muling pagkabuhay, lalabas na wala talagang buhay na walang hanggan. In other words, there is no salvation. At ito ay life essential. Mahalagang mahalaga ito sa buhay dahil kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesus, walang kahulugan ang buhay. Para saan ang lahat ng ating pagsusumikap kung pagkatapos natin mabuhay ng 70 or 80 years
ay maglalaho na lahat, na parang wala na lang. Pero ang totoo, ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. At dahil dito, tatlong bagay ang mahalagang maalala natin. Number one, dahil ang Panginoon ay muling nabuhay, lubos ang ating tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Tama ba? Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus mismo ay namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon, sabi nga nila, ay parang resibo na ito, paid na ang iyong kasalanan. Pangalawa, tiyak ang ating pag-asa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil ibig sabihin, if Jesus is risen, ibig sabihin, meron ding muling pagkabuhay para sa atin. At panghuli, may kabuluhan ng ating pagpapagal sa buhay na ito. So tingnan natin ating mga Bibles at tatalakayin natin ang 1 Corinthians chapter 15 and hopefully makita natin ang mga katotohanan ng itinuturo ng bahagi ng kasulatan na ito. 1 Corinthians chapter 15 basically ay nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. At yan ang proof na tayo man, ng mga nananampalataya sa Kanya, ay muling bubuhayin. At dahil dyan, may sense ang buhay natin sa kasalukuyan. So yun yung tatlong makikita natin dyan. So talakayin natin. Una, muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Si Apostle Paul, sa text na ito, ay kinokorek niya ang mga teachings na lumabas na nagsasabing walang resurrection of the body. Ngayon, sinasabi ni Apostol Pablo na tandaan ninyo, alalahanin ninyo yung mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, na pinanghawakan ninyo, na naging batayan ng kaligtasan ninyo. Sapagkat sa mabuting balita, itinuturo dyan na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Ganito ang sabi, at ngayon pinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo or gospel na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito, inaligtas kayo kung matatag kayong nananatili o nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Verse 3, sapagat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Ibig sabihin, even yung other apostles, ito rin yung teaching na ipinangaral nila at ito rin ang pinapangaral ni Apostol Pablo and hopefully, ito rin yung ipinapangaral ng lahat ng mga sumunod sa Kanya, even up to this time. Ano yon? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya ay napakita kay Pedro sa kasalabindalawa. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 na kapatid na nagkakatipon. At the same time, marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kauli-ulihay, napakita rin siya sa akin, kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ibig sabihin, yung gospel ay nagpapahayag na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Ito yung teaching ng apostles, ito ang nagpakita ang Panginoon sa mga apostles, nagpakita ang Panginoon sa kay James, kay Peter, at sa 500 people na magkakasama at nagpakita din siya kay Apostle Paul at sa maraming tao. In other words, sabi ni Apostle Paul, if you want to verify, meron dyan, mga buhay pa ngayon, ang mga pagsasabing talagang nabuhay muli ang Panginoon. Mahirap i-dispute, mahirap pabulaanan yung katotohanan yun dahil sapagkat ilang araw ba, gaano katagal si Jesus nag-stay after He resurrected? 40 days. At in 40 days, hindi lang siya once nagpakita sa mga apostles. Several times. In fact, nakasama pa ni Jesus at ng mga apostles, si Jesus na kumain. Di ba? Right? So, ibig sabihin, hindi ito yung naalimpungatan sila, parang nakita ko, parang buhay si Jesus. Hindi ganun yun dahil talagang nagkasama sila. At sabi ng Acts chapter 1, kasama nila si Jesus and Jesus was talking about the kingdom of God. At hindi lamang yun, nakita nila ang Panginoong Hesus na umaakyat sa langit. So, ibig sabihin, hindi sila namalikmata. Kita talaga nila at hindi lamang sila, kundi, alam mo, may mga pangyayari na
duda tayo sa sarili natin. Kaya minsan, kinakalabay natin ang katabi natin. Nakikita mo bang nakikita ko? Di ba? May mga ganon. may mga cases na ganyan dahil baka kulang ang nakakita niyan. So pag nakita ng iba, pareho tayo na nakikita, ibig sabihin, we cannot be both wrong. In this case, hindi lamang 500 people, more than 500 people saw the Lord Jesus Christ. Itong 500 people na ito, they were together, nakita nila sama-sama si Jesus talaga. In other words, sinasabi ni Apostle Paul, imposible na hindi totoo yan. Sapagkat witnesses kami. Witnesses kami. Kami mismo ang nagpapatotoo sapagkat nakita mismo namin first-hand ang Panginoong Yesus. So, at yan ang mabuting balita na itinuro namin sa inyo. In other words, sinasabi ni Apostle Paul, yung gospel, yung mabuting balita na tinanggap natin, ay essential mismo yung teaching at yung part na yon na nagsasabing si Kristo ay muling nabuhay. Mahalagang mahalaga yon sa ating pananampalataya. So, ito ay pinananaligan natin at batayan ng pananampalataya. It's a cornerstone of our faith. Pangalawang sinasabi ni Apostle Paul, tayo din ay muling bubuhayin. Ang logic ay ito, kung si Kristo ay muling nabuhay, therefore, merong muling pagkabuhay. Ngayon, kung hindi nabuhay si Kristo, paano mo patutunayan na merong muling pagkabuhay? Sapagkat yung teaching about the resurrection of the body ay existent na even before the Lord Jesus Christ was born and lived on earth. Bago pa itinuro ni Jesus yan, ang mga Hudyo, except for the Sadducees, they already believe that there is resurrection of the body. Kaya nga pinagdidebatehan nila yon. So, meron talagang muling pagkabuhay. Ngayon, ang pinaka-proof na merong muling pagkabuhay ay walang iba kundi yung isang namatay at muling nabuhay. And that's the Lord Jesus Christ. At therefore, ang logic ay ito, kung nabuhay muli si Kristo, ibig sabihin yan, meron talagang muling pagkabuhay at tayo din na nananampalataya kay Kristo ay muling bubuhayin. So, tingnan natin ang verse 12. Ganito sabi. Ngayon, kung ipinapangalan namin si Kristo yung muling nabuhay, anong sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhay muli ang mga patay? Bakit? Yung iba ay nagsasabing there's no resurrection of the body or of the dead. Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin, naglolokohan lang pala tayo dito kung wala naman palang muling pagkabuhay. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang hindi bubuhay muli ang mga patay. Kung hindi bubuhay muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa napahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa ng lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. So, again, yan ang logic na sinasabi ni Apostle Paul. Merong muling pagkabuhay ng mga patay sapagkat si Kristo mismo ang pruweba na merong muling pagkabuhay. Otherwise, kung hindi totoo ito, lahat ng ginagawa natin, yung pananampalataya natin, yung pagiging witnesses nila ng mga apostol, ay walang saysay. Yung pinananampalataya na nila, ampaw pala, wala palang katotohanan. Pero sinasabi ni Apostle Paul, hindi. Ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Now, siguro, ang tanong ay, ano ang implication nito? Anong kahulugan nito sa sarili ko? Tingnan natin ang third point. Ito ang pinaka-point dyan ni Apostle Paul bilang pagsasabuhay. And I think very relevant ito sa atin. Verse 14. Ang punto ay kinakailangang mabuhay tayo ngayon para sa Panginoon. Verse 14, kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Now, jump tayo sa verse 30. At kami, bakit pa kami susuong sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na hindi ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid, sabi niya.
Kung ang pakipagtunggali ko sa mababangis na kaaway dito sa Efeso, yung mga persecutors, ay para sa tao lamang, ano ang pakinabang ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, ano sa tingin niyo ang principle na dapat? Na logical. Sabi ni Paul, kung hindi rin naman lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin natin ang kasabihang ito. Ano yun? Kumain tayo, uminom tayo, sapagkat bukas, tayo mamamatay. At tapos na lahat. Di ba? Kung wala naman palang muling pagkabuhay, ano ang punto ng pagpapakahirap mo sa mundong ito para maglingkod sa Diyos? Bakit sa kabila ng matinding persecution, handa silang ibigay ang kanilang buhay para sa Panginoon? Ay, wala naman palang buhay na wala hanggan. Pag namatay ka pala, wala na. Meron mga taong naniniwala ng ganyan. Pag namatay pala ang tao, sabi nila, wala na, naglalaho na, annihilated na sila. At there's no life after this life. Ngayon, ang sinasabi ni Apostle Paul, if that's the case, ay magpakasarap na tayo sa mundong ito. Kumain tayo, let's eat, drink, and be merry. Celebrate na lang natin. YOLO. You live one, you only live once. So, and after that, wala nang life after this. So, isagad mo na, itudo mo na. Magpakasasa ka na, magpakasaya ka na. Because in the first place, wala naman, matatapos sa lahat yan pag natapos ng buhay sa mundong ito. Pero yan ay opposite sa tinuturo ng mabuting balita. Ang sabi ni Apostle Paul, merong buhay pagkatapos nito. Isipin nyo lang ito. Simple logic lang. Sino sa atin ang handang mamatay sa kasinungalingan? Paninindigan mo ang mali. Paninindigan mo ang alam mong hindi totoo. Sa tingin ko, walang nasa katinoan ng tao ang handang itaya ang kanyang buhay sa isang kasinungalingan, sa hindi niya alam na totoo. So, imagine nyo ang mga apostles, Kung nakita nila si Jesus, sinunod nila ang Panginoon kasama-sama nila everyday. Tapos nakita nila na hinuli ang Panginoon. At tapos nakita din nila na pinahirapan ng Panginoon. Pero bilang mga apostol at mga disciples ng Panginoon, alam nila kung gaano kakapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat meron na silang nakitang miracle sa ginawa ng Panginoon. At nakita nila kung sino talaga ang Panginoon. Siya ay ang anak ng Diyos. Meron siyang kapangyarihan sa nature. Kaya niyang pagsabihan ang bagyo at sumusunod. So kilala nila kung sino ito. He is the Christ. Siya ang tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos. Nakita din nila kung paano bumuhay muli ang Panginoon ng patay. Kung nakakabuhay siya nga ng patay, bakit hindi siya pa? So kilala nila ang Panginoon. In fact, isang anghel lang kayang ipagtanggol ng Panginoon at hindi masasaktan ng Panginoon. So, probably, yung mga disciples were hoping na Jesus would perform a miracle, na magugulat ang lahat at matatalo niya lahat ng kanyang kalaban. Pero habang pinapanood nila ang Panginoon, talagang nahihirapan silang tanggapin sa sarili nila na ang Panginoong Yesus ay totoong nagdurusa at totoong ipinako sa krus. And eventually, yung Panginoon nila namatay. Yun ang napakalaking problema. Yung pag-asa nila, yung nakita nilang may kapangyarihan sa buhay mismo, may kapangyarihan magpakain ng marami, magpagaling ng may sakit, at mag-utos sa kalikasan, ay namatay eventually. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, ano sa ang mangyayari sa kanila? Nung namatay pa lang ang Panginoon, alam natin kung ano nangyari sa kanila. In fact, hindi pa namamatay ang Panginoon, nagpulasan na yung mga apostles, di ba? Nagtakbuhan na sila. Nung si Pedro tinanong, kasama kanila. Ano sabi ni Pedro? Hindi ko kilala yan. Si Pedro mismo yon. 3 times. Dinis-own ni Peter si Jesus. Bakit? Kasi nakataya ang buhay niya doon Baka idamay siya, baka isama pa siya doon So, they were afraid for their lives. Natatakot sila. Pero, after 3 days, nakita nila, buhay ang Panginoon. Magkakasama sila, nagpe-pray sila. At pagkatapos, nakita nila ang Panginoon. Buhay ang Panginoon. Ano nangyari sa kanila? They were transformed.
Nagbago sila lahat. At naging fearless sila. Wala na silang kinakatakutan. Parang lumalabas, kung ang Panginoong Yesus namin, pinatay ninyo. Pero on the third day muling nabuhay, patayin nyo na kami. Dahil alam namin na kahit patayin nyo kami, kami rin ay muling bubuhayin ng Panginoon. They became fearless. At yan ang dahilan kung bakit kahit i-persecute sila, kahit pagbawalan sila, wag na kayong mangaral sa pangalan ng taong ito, wala silang pakialam. And literally, ibinigay ng bawat apostol ang kanilang buhay sa Panginoon. Inialay nila ang kanilang buhay sa Panginoon at namatay din sila mga martyrs dahil nakita nila na talagang buhay ang Panginoon. Now, kung hindi talaga nila nakita ang Panginoon at kung duda sila, sabi lang ng kapitbahay ko nabuhay daw Ikaw ba kung sabi lang ng kapitbahay mo, itataya mo ang buhay ng sarili mong buhay? Natural, hindi. In other words, itong mga apostles na ito, they were able to give their lives, sacrifice their lives. And even, talagang they put their lives on the line. At ang dahilan noon, because firsthand, nakita nila, buhay talagang Panginoon. Iyan ang sinasabi ni Apostol Pablo, na kung hindi pala nabuhay ang Panginoon, anong silbi ng mga ginagawa namin ngayon? Anong silbi ng pag-aalay namin ng buhay? Haharapin ko yung mga kaaway ko, yung mga kalaban sa Efeso. Yung mababangis na kaaway ko sa Efeso, haharapin ko sila. What's the point? At mga kapatid, yung logic na yan, yung prinsipyong yan, ay magandang itanong din sa atin. Anong silbi ng lahat ng paglilingkod natin sa Diyos at pagsisikap natin para sa Diyos kung wala talaga palang muling pagkabuhay? Kung wala palang buhay na walang hanggan? Lalabas na itong mga paggising natin ng madaling araw ng alas 3 ay walang kwenta. Yung pagbabahagi mo ng salita ng Diyos sa labas, walang kwenta. Lahat ng pagpapakabanal mo sa kabila ng temptation, iniiwasan mo, ay walang kwenta. Lahat ng mabubuting gawa mo, ginagawa mo para sa Diyos, ay lumalabas ng walang kwenta. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi totoo na walang muling pagkabuhay. Ang totoo, merong muling pagkabuhay. Therefore, yung buhay natin sa mundong ito ay nagkakaroon ng kahulugan. It makes sense. Yan ang dahilan kung bakit handa tayong magsakripisyo sa kasalukuyang buhay na ito dahil meron tayong pag-asa sa buhay na darating. Di ba? Namimili tayo. Namimili tayo kung kailan nating gustong magtiis. Handa tayong magtiis ngayon dahil meron tayong inaasahan sa buhay na parating. Ngayon, kung walang muling pagkabuhay, let's drop everything. Bitawan na natin lahat sapagat walang kwenta lahat. At ang buhay mo ay hindi naiba sa buhay ng aso mo. That when you die, you lose everything. And even you get annihilated. Nawawala lahat. So, magandang itanong sa sarili natin ay ito, kung ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay, at meron tayong pag-asa sa kabilang buhay, ang tanong ay, para saan tayo ngayon nabubuhay? Nabubuhay ba tayo para ngayon? Yung mga parangarap ba natin ay para ngayon? Sabi ni Apostle Paul, kung ang pag-asa mo kay Kristo ay para lang sa buhay na ito, ano daw? Ikaw na ang pinakakawawang tao. Ibig sabihin, lumalapit ka sa Diyos, nananampalataya ka sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, nananalangin ka sa Diyos, dahil ang gusto mo lang, ang tinitingnan mo lang ay yung mga pagpapala sa buhay na ito. Ang biyaya ng Diyos sa buhay na ito. At hindi ka naniniwala na meron palang buhay pa sa kabila. Kung ganyan ang buhay natin, at kung yan ang pamumuhay natin bilang mananampalataya, ay para lang sa mga biyaya dito sa mundong ito, and after this life, wala na. Sabi ni Paul, kayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. In other words, sabi ni Apostle Paul, mabuhay tayo, not just for this life. Mabuhay tayo for the life that is to come. Mabuhay tayo ngayon na tinitinan ang buhay na parating. Hayaan yung basahin natin yung ilang verse 51. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat. Ngunit lahat tayo ibabaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta,
Pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ng hindi namamatay. Kapag napalitan na ang walang pagkabulok, ng walang pagkabulok ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ibig sabihin yan, mga kapatid, ang pag-transform na tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng glorified body, at nawala na yung kasalukuyang katawan natin, at binago na tayo ng Panginoon, at nagkaroon na tayong heavenly, glorified, eternal body. Wala na yung kamatayan. At sa panahong iyon, at yan sinasabi ni Apostle Paul, ito yung totoong mangyayari. Ito yung hiwaga. Ito yung mangyayari. Lahat actually will be changed. Actually, merong muling pagkabuhay para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa mga believers. Even those who do not believe will be resurrected. Ang kaibahan lang, ang tawag doon, ang mas accurate na tawag doon ay hindi buhay na walang hanggan, kundi kamatayang walang hanggan. Because they'll be separated from God for the rest of eternity. At yan ang sinasabi ni Apostle Paul, there is life after this. Verse 58, ito yung pinaka-application ni Paul. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Ibig sabihin, merong mga false teachings, merong mga maling philosophy, merong mga maling prinsipyo, mga maling pagpapahalaga sa buhay, at maling paraan ng pamumuhay sa mundong ito. Pero magpakatatag kayo, huwag kayong matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Ang sabi ng NIV, always give yourselves fully to the work of the Lord. Itodo ninyo, maglingkod kayo sa Diyos. Yamang alam ninyo na hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? Yun ang punto ni Paul. Ang sinasabi niya, Jesus is risen, we will also rise, we will also be resurrected, and therefore, lahat ng pinagsisikapan natin ngayon ay hindi sayang. Walang matatapon sa pinaglilingkod mo sa Panginoon. Therefore, give yourself fully to the work of the Lord. Ipaglingkod mo sa Panginoon. Mabuhay ka para sa Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ang pag-asa natin sa buhay na walang hanggan at sa buhay na parating, yan ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay natin ngayon. We don't live our lives para lang sa mundong ito. At diyan malungkot sapagkat ang mga pangarap minsan natin masyadong maikli. Ang mga pangarap natin, magkaroon ng electric vehicle, halimbawa. Yan ang pangarap natin. Wala namang EV na mabubuhay ng 30 years siguro. Sabihin, hindi, may warranty yan, 5 years. May bago, replaceable ang battery. Kaso, after 5 years, ibang baterya na, hindi na compatible. Ewan ko lang. But the point is, it's too short. Minsan pangarap natin magkaroon ng bahay, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng magandang hanap buhay. Guess what? Pag namatay ka, lahat iiwan. Hanggang dito lang. Kaya minsan ang laman ng prayer request natin, puro panlupa. Ano mga prayer request natin? Pera. Financial blessing. Yan. Tangit pag pera. Financial blessing. Provision ng Panginoon. Hanggang kailan mo dadalhin yan? Pag sinagot ng Diyos. Ano pa? Good health. Guess what? Lahat ho ng nanalangin ng good health will die. Na-realize nyo ba yun? You pray for good health every Wednesday. And then eventually, you get sick and you die. Pati yung hindi nagpe-pray ng good health will also die. In other words, lahat ng prayer request natin, lahat panlupa. Sino sa atin ang nangangarap para sa kabila? Yung iba halos wala nga binigay sa... halos walang... Ayaw magbigay ng panahon sa Diyos dahil busy sa pagbibuild ng buhay nila sa mundong ito. Ba't di mo i-build yung buhay mo sa kabila? They're willing to spend a lot
for this life. Pero para sa kabilang buhay, matipid. Matipid. Hindi pwede. In other words, masyadong panglupa lahat. At nakakalimutan natin ang realidad na manood kayo ng balita. For the past few days, itong holiday na ito, I intentionally make a decision that I will not travel. So for few days, nandito ako sa Tarlac, ang ginawa ko ay nanonood ng mga news. At na-stress ako ng todo. Akala ko makapagpahinga. Grabe, hanggang kaninang umaga, binabasa ko yung nangyayari sa Israel. Even Japan, Asia, parang ang buong mundo is preparing to kill itself. Alam nyo, kaya nga tama si Apostle Paul, kung ang pananaw natin sa buhay na ito ay dito lang sa lupa, nakakatakot ang buhay dito sa lupa. And more or less, we have an idea, because we're reading our Bibles, binabasa natin ang salita ng Diyos, may idea tayo what is going to happen. One day, this world will stop. It will all be changed. Kaya nga ang crucial ay hindi ka mag-prepare kung ano mangyayari in the next 10 years, 15 years, 20 years. Mahaba na yon sa pananaw ng mundo. Kaya akala nila, if I prepare myself for the next 10 years, 20 years, then actually, mahaba sa paningin ng mundong iyon, pero napaka-ikli nun sapagkat sa totoo lang, ang dapat pinaghahandaan natin yung buhay na walang hanggan. At yan ang sinasabi ni Apostle Paul, mga kapatid, merong muling pagkabuhay. Pagkatapos ng mundong ito, yung katawan natin nabubulok, iiwan natin yan, mapapalitan yan. And therefore, give yourselves fully to the work of the Lord. Paglingkuran niyo ang Panginoon. Paglingkuran niyo ang Panginoon. Mabuhay ka sa mundong ito na ang laging tinitingnan ay yung buhay na parating. Hindi lang sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, I'd like to encourage you, ano man ang nangyayari sa mundong ito, sa paligid natin, may wisdom sa paghahanda. May wisdom sa pagpaplano. Pero, hindi masyado matalino yan kung hanggang dito lang. Ang matalino ay yung alam mo ang mangyayari at pinaghahandaan mo yung, you know what's going to happen. You know that this world will talagang may katapusan ito. At lahat ng bagay sa mundong ito, pati buhay natin. Yamang alam mo yan, lagpasan mo ang preparation sa insurance. Lagpasan mo ang preparation doon sa libingan. Yung iba, ang pinakasagad ng preparasyon hanggang libingan eh. Di ba? Meron ng St. Peter ngayon pa lang eh. Buhay na buhay pa. 3 pa ang kinuha. Di ba? Isang beses ka lang ililibing. Isa lang ang i-occupy mo dyan. Maliban doon, pati serbisyo, pati libing, lahat. Ang matalinong tao, akala natin matalino dahil sagad na ang paghahanda. Pero ang paghahanda should go beyond that. Your preparation should go beyond the grave. If you're wise, mabubuhay ka sa mundong ito nang laging iniisip, si Kristo ay muling binuhay, ako din ay muling bubuhayin. At lahat ng ginagawa ko sa mundong ito, para kay Kristo, hindi masasayang. Therefore, I'll give it my best. I will give myself fully to the work of the Lord. Dahil alam ko that all this labor will not be in vain. So mga kapatid, I pray that this message about the resurrection of Jesus Christ would also challenge us on how to live our lives. And hopefully it will give meaning to everything that we're doing for the Lord. Yeah. Do you agree? Yon, tayo po yung mag-pray. Panginoon, salamat po sa paalala na ito na kayo ay muling nabuhay at ito ay patunay na kami din ay muling bubuhay sapagkat mayroong muling pagkabuhay. Dahil kung wala, then tama lang that we should live our lives with the principle of eat and be merry, for we shall die.
Pero ang totoo, Panginoon, muli kayo nabuhay at merong buhay sa kabila na naghihintay sa amin. Kaya panalangin namin, O Diyos, na turuan niyo kami na ihanda ang aming sarili, hindi lamang hanggang kamatayan, hindi lamang dito sa mundong ito, kundi lalong-lalo na sa muling pagkabuhay. Panginoon, maraming salamat po sapagkat binigyan mo kami ng privilege at tinuruan mo kami ng tamang paraan ng pamumuhay na ang pinaghahandaan, Panginoon, ay ang buhay sa kabila. Muli, Panginoon, nais po namin papurihan at pasalamatan sa assurance and for the meaning of life that we get out of the resurrection, your resurrection. Kaya pinagkakatiwala po namin ang aming buhay. Nawa, O Diyos, mabuhay kami para lang sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. I know that my Redeemer lives. What hope this sweet assurance gives, that He who gave His life for me arose with healing in His wings. He lives, the tomb is empty still. Redemption's promise He fulfilled. No condemnation now remains. The stone of death is rolled away. My Redeemer lives. My Redeemer lives on heaven's throne, and in my very soul I know that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives, and all my life is bound to His. In realms above He intercedes, our sinless Savior, perfect peace. No fear can follow where He guides. His constant presence is my life. No power on earth or heaven above can separate us from His love. My Redeemer lives. My Redeemer lives on heaven's throne, and in my very soul I know that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives. In life and death I trust in Him. My soul secure, my future safe. He'll not forsake me to the grave. He lives and He will not delay. My eyes will wait to brightest day, and in my flesh I'll see